Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, gusto ko naman i-share sa inyo kung paano ba tayo magbabayad ng ating Revi Credit Juice. So if you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. And if you want to know more about GCash, meron akong playlist ito guys sa aking YouTube channel kung saan pwede nyo siyang mapanood ng sunod-sunod. At the same time, meron din akong CIMB Bank na playlist guys kung saan meron din kayong mapapanood doon about Revi Credit at kung paano tayo magkakaroon ng CIMB Bank. So, last time sa aking vlog ay kung paano tayo nakapag-convert ng ating Revi Credit to GCash. So, ngayon guys, since nagamit naman natin sa ating Revi Credit, ay time naman para bayaran natin yung hiniram natin kay Revi Credit. So, paano ba natin babayaran yung juice kapag dumating na yung ating due date? So, una guys, dapat lagyan nyo ng laman yung inyong CIMB or pwede rin kahit kay GCash. So, ang ginawa ko guys ay kay GCash. Ang ginawa ko ay naglagay muna ako ng funds sa aking wallet. At after nun guys, kailangan natin siyang i-transfer sa ating GSave account. So, pagka pindot nyo ng GSave, ay pindutin nyo yung GSave by CIMB. And then, after nito guys, ay kailangan nyo i-click yung deposit at ilalagay nyo yung amount kung magkano yung babayaran nyo kay Revi Credit. So, sa akin kasi guys, ang babayaran ko is 21,000. So, yan yung nilagay ko. And then, click ko lang yung next. And then, confirm. So, after nyan guys, nasa GSave na siya, pupunta naman tayo kay CIMB. Pero, ito guys, ay GCash ko, ang remaining balance ko is 8,800. So, pupunta na tayo kay CIMB Bank. So, kung napansin nyo guys, nung login na tayo kay CIMB, pumasok na yung ating 21,000 dahil nakalink nga yung ating GSave kay CIMB. So, meron akong vlog niyan guys kung paano ko ba na-link yung CIMB ko sa aking GSave account. So, after nyan guys, i-click nyo yung sa loan. After nyan, kung napapansin nyo, ang kaking credit limit up to 30,000 dahil yan yung na-approve sa akin last time sa aking last video guys about paano ako na-approve kay Revi Credit. So, meron ako natirang 9,000. So, babayaran ko na yung 21,000 na nahiram ko kay Revi Credit. So, pindutin nyo lang yung Pay Now. And then, kung napapansin nyo dito sa transfer, nag-zero balance kasi nga, ang maximum na pwede mong makuha na cash kay Revi Credit is 21,000. And the rest ay pwede mong gamitin sa virtual card o bills payment or bill payment. So, after nito guys, ay ito yung transaction ko last time nung kinuha ko yung 21,000. 2 sets yung ginawa ko. Kasi, yung una, kailangan ko is ito lang, then sinundan ko lang ulit. So, una 15, then sumunod 6,000. So, transfer lang siya sa own CIMB. So, actually, madadirect naman yan kay GSave din. Kaya, madali mo siyang makuha kay GCash. So, kung paano ko nagagawin, guys, nandun lang yan sa playlist ko ng CIMB sa aking YouTube account. So, after nyan, guys, pag na-click mo na yung pay at meron dalawang pagpipilian, online o over the counter. Yung over the counter, hindi pa siya nagagamit, hindi pa siya pwede. So, ang pwede mo lang gamitin is CIMB Bank or other banks. So, pipiliin natin yung CIMB Bank dahil nandun yung ating fund na pambayad. After nyan, piliin mo kung saan yung gagamitin mo para mabayaran yung ating Revi Credit. So, yung makikita nyo dito sa baba, meron akong GSave and then AppSave account. So, pipiliin natin si GSave. Click nyo lang yun, guys. Then, after that, pwede kang magbayad ng minimum amount due o yung mismong statement balance or yung other amount. So, ginawa ko lang guys, pinindot ko lang yung other amount. Then, nilagay ko yung total na babayaran ko, 21,000. And then, i-click nyo lang yung continue. So, ito guys, bayad na siya. At ko-confirm lang natin. At kailangan nyo ilagay yung 6-digit MPIN nyo dito sa CIMB. Then, your payment is successful. So, bayad na natin ng 21,000. Click lang natin yung done. So, ayan. Balik na siya ulit sa 30,000 na credit limit. So, mas maganda guys kung advance or sa mismong due date
para possible na mag-increase agad yung inyong credit limit dito kay Revy Credit. So, ayan guys, kung napapansin nyo, nag-back to zero na siya. At ito yung mga terms niya na pwede nyo magamit. Kung magta-transfer ka sa inyong wallet ay up to 21,000 yung maximum. Pero kung gagamitin mo siya pambayad sa bills or virtual card, magagamit mo siya ng buo. So, walang remaining limit yon. So, ayan guys, back to zero na siya. At I hope na nakatulong itong video ko for today. And thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!